inyong lahat. Kami po ay mga mag-aaral mula sa Grade 4 Newton sa patnubay at pangunguna ng aming guro na si Ginoong Noel Conde. Ang aming grupo ay mula sa Group 4 at ngayon ay aming ipapakita ang isang video presentations bilang aming requirement sa aming PETA. Ako po si Gwen Hannah Visamil, ang inyong tagapagsalaysay. Ang Malabon ay dating kilala bilang Tambobong na bisita o maliit na bayan sa ilalim ng Tondo noong panahon ng mga Kastila. Galing sa mga pangalan, ito ay mula sa maraming labong o maraming bamboo shoots. Ito ay tumutukoy sa yaman ng maraming labong noon sa lugar. Alam niyo ba na ang kasalukuyang mayor ng Malabon ay si Mayor Jeannie Sandoval na nahalal para sa kanyang ikalawang termino noong Mayo 2025. Samahan niyo kami sa aming lungsod, ang Malabon. Dito matatagpuan ang makasaysayang lugar tulad ng Malabon Zoo and Aquarium, ang San Bartolome Parish Church, ang mga heritage houses ng Malabon, at ang kakaibang balsa sa Nyogan. Hindi rin mawawala ang sikat at masasarap na pagkain tulad ng original Dolores Kakanin, Nanay's Pancit Malabon, at ang Rufina Patis. Pati na rin ang makasaysayang Mega Dike. Tara na! Tuklasin natin ang yaman at ganda ng Malabon. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa Malabon Zoo at Aquarium. Ano nga ba ang zoo at aquarium? Ang mga zoo at aquarium ay mahalagang lugar kung saan natututo ang mga tao tungkol sa iba't ibang hayop sa lupa at sa tubig. Isa sa pinakakilalang pasyalan sa Metro Manila ay may ganitong layunin na ang Malabon Zoo at Aquarium na matatagpuan sa Barangay Potrero, Malabon City. Ang Malabon Zoo at Aquarium ay tinatag noong 1989 ni Manny Tamco Manoling Gatchalian na isang veterinaryong na may tunay na pagmamahal sa mga hayop. Nagsimula ito bilang isang maliit na koleksyon ng kanyang mga alagang hayop at isda. Ngunit lumago ito at naging isa sa pinakamalaking pribadong zoo at aquarium sa bansa. Dito matatagpuan ng iba't ibang uri ng mga hayop na leon, tigre, unggoy, ibon at iba pa. Pati na rin ang mga isdang tropikal at hayop dagat. Noong nagpandemya, naapektuhan ang operasyon ng Malabon Zoo at Aquarium. Ngunit sa tulong ng donasyon at suporta ng publiko, muling nagpatuloy ito ng pagbukas para sa mga bisita. Atin pong tuklasin ang kasaysayan ng simbahan ng San Bartolome. Itinatag bilang bisita ng Tondo noong ika-21 ng Mayo 1599. Naging parokya sa patronato ni San Bartolome de Tambobong na ngayon Malabon. Ika-17 ng Mayo 1614, ipinatayo ang simbahan ni Padre Diego de Robles Yari sa bato. 1622, ipinagawa ang harapan ng simbahan at ang dalawang kampanaryo ayon sa disenyo ni Luciano Oliver. 1861, noong 1896, kasunod ng sigaw sa Pugad Lawin noong ika-23 ng Agosto, itinaon ni Andres Bonifacio sa pista ni San Bartolome noong ika-24 ng Agosto ang isang lihim upang makaiwas sa pagdakip ng mga gwardya sa sibil. Ang mga katipunero at makarating sa pulong na nagpapaganap na sila yung mga peregrino. Nasunog ang kanang bahagi ng simbahan 1898, ipinaayos noong 1906. Nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinaayos ang harapang bahagi ng simbahan 1951 at ang kampanaryo at interior 1958. Ang simbahan po ng San Bartolome ay matatagpuan sa Barangay San Agustin, Malabon City.
Ang lungsod ng Malabon ay kilala hindi lamang sa masasarap na pagkain, kundi pati na rin sa mga heritage houses na matatagpuan sa kahabaan ng General Luna at C. Arellano Streets. Ang mga bahay na ito ay mga makasaysayang tahanan na itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol at Amerikano, na hanggang ngayon ay nananatiling matatag bilang buhay na patunay ng kasaysayan at kultura ng lungsod. Karamihan sa mga bahay ay gawa sa kahoy at bato. May malalapat na bintana, copy shells at disenyo na bahay na bato na nagpapakita ng galing sa arkitektura ng mga Pilipino noon. Ilan sa mga kilalang bahay ay ang Raimundo House, Luna House at Borja House na pawang pamay-ari ng mga prominenteng pamilya sa Malabon noong ika-19 na siglo. Ang mga heritage houses na ito ay nagsisilbing alala ng nakaraan na naglalarawan ng pamumuhay sa mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo sa kabila ng modernisasyon. Ang mga bahay na ito ay patuloy na pinangangalagaan upang mapanatili ang yaman ng kasaysayan at kultura ng Malabon. Sa kabuuan ng mga heritage houses sa General Luna at C. Arellano Streets ay hindi lamang mga gusali, kundi mga bahay na simbolo na nagpapakilanlan at karangalan ng mga taga-Malabon. Balsa sa Nyugan. Ang Balsa sa Nyugan ay dating fish pond na ginawang floating restaurant. Ito ay matatagpuan sa Nyugan, Tunsuya, Malabon City. Ang may-ari nito ay si Ginoong Santi Geronimo at itinayo niya ito noong July 1998. Nakakatulong ito sa ating bayan dahil maraming dumarayo dito para kumain. Isa sa kanilang bestseller ay ang Sisling Sisig. Mahilig ka ba sa kanin? Kung gustong-gusto mong kumain ng kakanin, ay halina't makinig dahil ipapakilala ko sa inyo ang napakasarap na kakanin na kilalang-kilala sa bayan ng Malabon, ang Dolores Kakanin. Ang Dolores Kakanin ay nasimula noong 1930s sa pangunguna ni Dolores M. Santos ng Escanilla Street, Concepcion, Malabon. Upang matugunan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay noon, ilan sa mga kilalang produkto nila ay ang bibingka, galapong, konsinta, maha blanca, biko, pinipig, malagkit, munggo, at bibingka, tinapay. Nakilala ang kanyang mga produkto lalo na noong pati ang mga sikat ay umorder na sa kanila, katulad ni Donna Purita Ponce Enrile, Engracia Reyes at Aristocrat, Don Tobias Marcelo at Doña Concepcion Paez Cruz. Kaya halina't samahan niyo akong pumunta sa Dolores Kakanin. Tara! Tara! Nandito na po tayo sa Dolores Kakanin. Tignan po natin kung ano po ang mga mabibili dito. Tara! Impormasyon ngayon ay tungkol sa Pansit Malabon. Ang Pansit Malabon ay isang uri ng pansit na nagmula sa Malabon City. Ito ay makapal na rice noodles na may malasa at kulay dilaw na sarsa at maraming seafood toppings. At ang Pansit Malabon ay unang niluto sa Malabon, isang lungsod na kilala sa mga isda, hipon at talaba. At ngayon, sasabihin ko naman po kung paano gumawa ng Pansit Malabon. Una, pakuluan ang noodles hanggang sa lumambot. Pangalawa, gumawa ng sauce
Gumawa ng sauce mula sa hipon, taba ng langka at atsuwete. Haluin ang noodles sa sauce. Lagyan ng toppings na hipon, itlog, chicharon at gulay. Pisilin ng kalamansi bago kainin. At mayroon ka ng pansit malabon. At ayun na po ang lahat ng mga impormasyon at kasaysayan ng pansit malabon. Salamat po sa pakikinig. Ang Rufina Patis ay ang imbensyon ni Rufina Salao Viuda de Lucas, isang tindero ng tuyo at tinapa mula sa Malabon nooy bahagi ng lalawigan ng Rizal. Noong 1900, ang Malabon ay isang maliit na baybaying bayan sa hilaga ng Maynila, na ang mga katutubo ay umaasa sa pangingisda bilang kanilang kita. Dahil sagana ang isda sa panahon ng tag-araw, nakahanap si Lucas ng paraan para mapanatili ang kanyang stock, ang pag-iimbak. Ang pag-iimbak ng isda na minasa sa asin ang naisip ni Lucas upang makagawa ng bagoong at inilagay niya sa garapon sa lupa upang mag-ferment. Habang ginawa niya ito, natuklasan niya ang isang likido na mas malinaw kaysa sa bagoong. Pagkatapos ng seri ng eksperimento sa kanyang kusina, nakuha niya ang juice na tila nagpapaganda ng lasa ng mga katutubong pagkain. Si Lucas ay nakatuklas ng patis. Nagsimula siyang magbenta ng bote ng patis sa palengke. Hindi nagtagal ay naging tanyag ito sa kanyang mga kababayan. At naglaon ay sa iba't ibang bayan at lungsod. Mas pinahusay niya ang patis sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga banga na gawa sa lupa at bariles na gawa sa kahoy. Upang mas masala ang dumi ng patis, noong 1945, pinalitan niya ang bariles na ito na gawa sa konkretong vats. Nang tumaas ang demand para sa patis, itinayo ng Lucases ang una nitong planta sa pagpoproseso at pagbubote. Sa kahabaan ng C. Arellano Street, noong 1957, di nagtagal ang kanyang patis ay nai-export sa ibang bansa. Kasama ang lumalaking merkado nito sa mga lokal na tahanan at restaurant. Ang produkto ay pinangalan sa kanya. Noong 1958 ay nakilala din ang Rufina Patis sa Amerika. Nang pumunta ang anak niyang si Jesus at nabigyan sila ng permiso na magbenta sa merkado ng Amerika. Makalipas ang 10 taon ay nagbukas ang kampanya nila ng pangalawang processing at bottling plant sa kahabaan ng Bonifacio Street. Namatay si Lucas noong 1961, ngunit patuloy pa rin ang paglaki ng kanyang industriya bilang isang family managed. Ang Gampalit Megadive bahagi ng mas malaking Kamanaba Flood Control Project sa Pilipinas. Habang opisyal na natapos noong Mayo 2022, nagsimula ang proyekto noong 2003. Mayroon ito na habang 8.6 kilometers. Ginawang dike ito upang maging proteksyon sa baha at nagsilbing parke sa komunidad sa pagsasaya. Po ang aming salaysay tungkol sa mga tanyag at makasaysayang pook sa Malabon. Naway mas makilala nyo ang aming lungsod at ang mga lugar na patunay sa ganda ng ating kultura at kasaysayan. Pagtapos ang aming grupo, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga kasamang mag-aaral na nagsipagganap. Malabon Zoo and Aquarium, Kisha Basalan, San Bartolome Parish Church, Maki Matias, Heritage Houses of Malabon, Chantilly Nicolas, Balsa San Yogan, John Angelo Espinosa, Original Dolores Kakanin ng Malabon, Aiden Liam Lazaro, Nanay Pansit Malabon, Alicia May Agosto,
Rufina Patis, Stephen Juarez, Mega Dyke, Jerion Resco. Salamat po sa inyong pakikinig, panonood